Nakita mo na ba yung mga pangit na tawag or no calls na ito sa Gilas kontra sa New Zealand, Idol? I-channel ko rito ang aking pagkaiyakin. Tapos na ang laban pero wala, damay-damay na lang. Magsimula tayo rito. Hindi na salo ni Eddie yung bola, Idol, then isa-save niya sana. Now, take a look dito kay Murray. Bibida yan dito kung usapang mga loose ball lang kasi ang gulang ng player na ito, mautak na rin at complement sa kanya yon. Ang ginawa kasi ni Murray dyan ay kinatbigla si Edu habang gusto niya pang isave yung bola. Para sa akin, Idol, wala naman ding foul talaga sa ganito. Since wala namang may possession ng bola pero kinat eh. Though tuloy na muna natin. After ilang possessions, heto muli at may loose ball. Syempre, yung mga players ng dalawang teams kakaripas para sa bola. Makikita natin dito na na-dribble na po ni CJ yung bola at nauna siya rito obviously. Heto po muli si Murray, susubok pa rin kunin yung bola. Naniniwala ko na kung walang contact dito, edi safe na yung bola kay CJ. Kaso binunggo pa ata ni Murray ang si CJ that led him na matapakan yung linya. No foul, Idol, pero kita natin yung mga Gilas players sa court na may reklamo dyan. New Zealand ball. Manood ng live na laro sa basketball sa 1x Sports, gamitin ang ating code na JONASPB. Scan nyo lang po ang ating QR code. Again, sa loose ball pa rin tayo, ang bida pa rin po ay si Murray. Mahahalata mo siya kasi naka-total orange siya na OB6. This time, mukha naman ding may contact si Scottie sa kanya. Mukha namang may tulak din si Scottie, no? Pero huy, kakapakita lang natin nung panggugulang niya dun sa kabilang side. Late call pa po ito. Itong referee na pinakamalapit, itong referee na sunod na pinakamalapit, hindi naman pumito. Yung malayong referee pa yung tumawag. Kaya nga dun din po ang harap ni Coach Tim eh. At yan ang nirereklamo na kung sino pa yung malayo, siya pa yung tumatawag. Panigurado itong mga fans din na ito ay yun yung reklamo. Sa utak siguro nila, luto. Ilig na lang si Scottie para hindi matek. And yan na nga rin po yung root ng mga reklamo natin. Naniniwala ko na hindi naman lahat ng contact ay foul. Naniniwala ako na pwede kayong maging rough sa isa't isa at maggulangan kahit walang foul talaga. Pero katulad kanina, tila konting tama lang, foul na kasi dumapa. Ito, tinulak na ni Menenga si Edu sa ere. Talagang nawala siya sa landing spot niya at almost nasa labas na pero wala pa rin pong foul. So ano yung pinagkaiba ng mga pasimpleng tulak ni Menenga tapos pag tayo yung nagtulak na parang hindi naman sadya foul talaga. This is a pushing foul, Idol. Kita natin both feet ni Edu ay nandito sa loob nung lumapag sila. Though may factor din kasi na nasa sandwich po si Menenga nitong dalawang bigs ng Gilas. Pero I still believe na nanulak siya rito. Literal na inusog niya si Edu to the point na nawala na siya sa pwesto niya. At ma-outbalance na. May foul ba? Wala, Idol. Tuloy ang play. Buti nga at hindi nagre-reklamo si AJ. Tignan nyo tong isa. Good job nga actually sa kanya kasi binabox out niya yung tao niya. So nagpapakita rin to ng disiplinadong depensa sa parte ng tall blocks. Pero nakahawak naman sa braso. Kaya paano makakawala si Scottie dyan? Though yun nga, pwede naman din kasing gawing play on lang yan at hindi naman tayo na nang iyakin talaga rito. Talagang hindi lang napabor sa atin. Nung napunta sa gawin ni na Scottie yung bola, humawak muli ito kahit nakatalikod pa. Nilabas pa yung puwet. E di hindi na na-save ni Scottie yan. Then tignan nyo sa atin, ganda na nung pwesto ni QMB rito kontra kay Menenga. Tapos kitang-kita rito yung panunulak na naman ni Menenga sa big natin that resulted para tumiklop si QMB. At parang nag-retaliate din to. Sumabit siya sa braso or balikat ni Menenga. Pero yung pito, kontra sa Gilas, Idol. Sabi nga ni QMB rito, tinulak daw siya. Nilalaban din talaga niya rito. May flex rin naman po yung Gilas para sana sa post-up ni Junmar. Pwede tayong gumawa ng video patungkol sa laro ni Abay this game, Idol. Pero hindi ko kasi sure kung kaya ko ba. Dami kasi nagre-reklamo na wala siyang puntos. Hindi naman din kasi siya nabibigyan ng bola lagi. Tamang taga-screen lang siya. Ito na sana yung pagkakataon kay Junmar na mabigyan ng post-up. At ito rin yung time na hindi po nakakakuha ng basket yung Gilas pero tignan nyo kung paano siya yakap-yakapin ng New Zealand. Nakayakap na sa likod si Menenga tapos pinipigilan pa siya ni Darling. Sinuwag na nga lang ni Junmar to para makawala. Hindi rin siya napasahan dito sa post-up na ito. Finront din kasi siya daw naging pick play to sa kanila ni JB. Actually, ito lamang po ang tanging tira ni Abay this game. Rush na tira kasi paubos na po yung oras. 3 seconds na lang. And ito, for sure hindi mo to napansin, Idol, sa sobrang panggugulang ng New Zealand, hindi nila alam na violation na pala sila. Kasi hawak po ni McNaught tong bola, sabay hinaharangan pa niya si Junmar. Nasan si Junmar ngayon? Nasa labas, Idol. So technically, outside na ito. Out of bounds na. Gawa nung kung hawak mo yung bola, bawal kang humawak ng tao, mapa-coach, spectator, or kahit sino man na nasa labas ng linya. Si Junmar nasa labas nga po. So dapat Gilas ball to. Pero ano pa nga ba? Play on nga ni. Nana kung nana, Idol, pero binabatak na yung jersey hindi pa ba foul to? Again, pwede naman talagang palampasin ng mga referee yan kahit na technically foul to. Pero tayo rin kasi yung nalulugi kasi tinutulak-tulak tayo, hinahawak-hawakan, tapos no calls. Then pag sila,
maluwag sa ganito. O 'di ba? Tunog iyakin na talaga. Sorry na idol. Dito nga sinakop na nung kalaban yung landing space ni 1GDL. Hindi man niya to sinasadya pero medyo patsulya na galawan yan kasi hindi man lang niya iniwas tong lead leg niya. Napabuka ka tuloy si 1GDL ng hindi oras dyan at ayun, no call pa rin. Sabay pag tayo, ang nipis-nipis idol, halos hindi mo makita yung contact pero napipituhan. Hindi ko naman nirereklamo to at all kasi a foul is a foul. Maybe dahil sa angle nga at hindi lang natin kita. Kaso wala eh. Yung sa atin blatantly nakikita na hinihila yung jersey, tinutulak pero alaws talaga. Then dito, kita naman natin halos ini-stiff arm na si JB rito. Buti hindi niya tinagalan kundi foul na yan. Pero kung hindi man stiff arm, ginanya niya yung kamay niya sa braso ni JB pero wala pong foul idol dito. Kaya paano siya mag-a-advance niyan kung ganyan? Again, pasensya na idol kung iyakin lang ang dating actually. In general, okay naman talaga ang naging laro ng Gilas. Naging winnable sa atin sa dulo kahit na off night si Brownlee. Sayang, Olats, pasok na sana tayo sa second round ng World Cup qualifiers kung nanalo tayo pero wala. New Zealand is a strong team idol. Consistently nila tayong tinatalo kahit na may mga times na nanalo naman din tayo. And kahit na ganun, respeto pa rin sa kanila. Ang tanong lang naman natin is kung napansin nyo ba yung mga bad calls or even no calls na ito sa laro na ito. Kaya nakita nyo ba? Ano po masabi nyo sa mga yon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.